So, ano yung message natin last Sunday? Recap tayo. Anong title? Do you love me? Yun, Do You Love Me? So, itutuloy ngayon natin yung ating text. So, open your Bible doon sa John 21 verses 18 to 25. No, so, yun yung ating reference text. So, basahin po natin. Pakatandaan mo, nung bata ka pa, ikaw ay nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, inuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Verse 19. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ng Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Verse 20. Lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Ang siyang humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan. At nagtanong, Panginoon, sino pong magkakanuno sa iyo? Nang makita siya ni Pedro, ay tinanong nito si Jesus, Panginoon, paano po naman ang taong ito? Sumagot si Jesus, kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagkalito, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. 23. Kumalat sa mga kapatid sa pananampalataya ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Ngunit hindi naman sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbalik ko, ano sa iyo. Siya ang alagad na nagpatotoo tungkol sa mga bagay na ito, siya rin ang sumulat ng mga ito at alam ninyong totoo ang kanyang pahayag. 25. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, sa palagay ko hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na naisulat. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, muli po ay nagpapasalamat kami sa dakilang araw na ito na ipinagkaloob nyo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pribileyo at kami ay nakadako sa lugar nito upang sama-samang makinig ng inyong mensahe. Salamat po, Panginoon, at ginagabayan nyo kami, Panginoon. Pakalinisin nyo po ang aming mga puso't isipan. Makita namin ang aming kalagayan, Panginoon, at makita namin, Panginoon, ang aplikasyon ng inyong mensahe sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So brothers and sisters, tulad nga nung sinabi ko nung last Sunday, no, we discussed about the restoration of Peter. No, nakita natin doon yung naging pagkakasala ni Pedro, no? Kinatuwa niya ang ating Panginoon ng 3 beses at nakita rin natin na 3 beses siyang tinanong, di ba? Do you love me? No? Naalala niyo ba yung explanation natin, yung agape? No? Do you agape me? No, I phileo you. No? Kasi yun yung kaya nilang ni Pedro eh. Kasi sinabi nga natin na si Pedro, dahil siya yung outspoken dati, malakas yung loob niya, mataas yung tingin niya sa sarili niya, ang akala niya hindi niya susukuan ng Panginoon. Pero nakita niyo doon, no? Do you agape me, I phileo you? Do you agape me, I phileo you? Nung sinabi ng Panginoon, do you even phileo me? Tapos sinabi ni Pedro, kilala niyo na ako, Panginoon, alam niyo ang lahat ng bagay. So nakita natin dito, from the brokenness of Peter, no, ay na-realize niya yung kanyang pagkakamali at nakita niya na totoo talaga, na ito po talaga yung maibibigay ko sa inyo. No? So naalala niyo yung ating message. So, nung pagkatapos nilang kumain, sila ay lumakad na at sinabi ng ating Panginoon, sumunod ka sa akin. No? Doon sa senaryo na kung mga napapanood yung Jesus of Nazareth, lumalakad na sila, masasaya na sila, yun na yung mga huling scene eh. Tapos, nung lumalakad si Peter, di nag-uusap sila, tinuro niya si John. No? Tinuro niya si John. Siya po, anong mangyayari sa kanya? So, dito yung mensahe natin. So, the title of our message, brothers and sisters, is the truth about following Jesus.
No? May mga katotohanan po sa pagsunod sa ating Panginoon. So, yung una natin is the cause of discipleship. No? Lahat po ng klase ng pagsunod ay merong sakripisyo, no? Merong kailangan gawin. Alam niyo ba kung paano namatay ang mga disciples? Alam niyo kung paano namatay ang mga disipulo? So, iisa-isahin natin at mabilis lamang ito. Si Matthew po ay namatay sa pamamagitan ng saksak. No, sinaksak si Matthew sa Utopia. Si Mark naman po ay kinaladkad ng kabayo. No, si kinaladkad siya ng kabayo sa Egypt. Si Luke ay binitay sa Greece. No? Si John, kilala niyo si John the Beloved? No? Ang sabi di ba dun sa kwento natin, ano siya sa'yo? Kung nasa sa akin yung kung gusto siyang mamatay o hindi siya mamatay. Diba? Alam niyo ba si John? Si John talaga yung talagang mahal ng Diyos eh. Alam niyo ba si John pinakuluan ng buhay? Nilaga si John. Alam niyo ba yun? Nilaga si John, no? Hindi lumambot. No, kulang na lang i-pressure cooker, pero hindi po namatay si John. No, ganun katindi si John. No? Tapos hanggang sa kahit anong gawin sa kanya, hindi siya mamatay-matay. Ginawa sa kanya, in-exile siya sa Patmos. Kaya nga nagawa yung Revelation, dun yan na nasulat yun. So, si John po ay pinaniniwala ang namatay ng matanda. No? Nasa 90 years old, ayon sa tradition. No? Na-establish pa ni John ang mga early churches. No? Kung maririnig nyo sila Polycarp, si Polycarp ay assistant pastor ni John. No? So, si John lang yung talagang namatay ng matanda. No? Si James naman, hinulog 100 feet. Hinulog 100 feet, no? So, doon siya, hindi namatay. Hindi, actually, si John, hinulog siya 100 feet na buhay. Nabuhay si John, si James. Nung nakita siyang buhay, hinagupit siya ng hinagupit hanggang mamatay. So, ganun yung tindi, no? Nakita nyo, yung siguro, inalalayan pa ng angel of God yun. Nung nahulog, nung nakitang buhay. Pinatay pa rin, hinagupit. Si James of Zebedee naman, son of Zebedee, pinugutan siya ng ulo sa Jerusalem. Si Nathaniel ay hinagupit din hanggang sa mamatay. Si Andrew, pinako sa krus. Pero tandaan niyo doon sa mga pinako sa krus, si Kristo lang ang pinako ng ganyan. Ang mga disipulo, tulad si Peter at si Andrew, paganon sila. Pa-ex, no? Si Thomas ay sinaksak sa India. No, napatay sa India si Thomas. No? Si Jude ay pinana, no? Napatay din sa saksak. Si Matias, sino si Matias? Pumalit kay Judas, no? Napugutan din ng ulo. Si Paul, tinorture muna, hinagupit, bago pinugutan ng ulo. No? So, nakita nyo, no? Sa 12, sa 13, no, lalabas nito sa 13 disciple kasama si Pablo, si James, si John lang yung hindi namatay, no? Galing, no? Talagang iba yung pagtingin ng ating Panginoon. So, there's a cause, no, for discipleship, no? Sabi, basahin natin muli yung 19. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro. Ito yung sa 18 eh. Sabi dito kasi, pakatandaan mo nung bata ka pa, ikaw ay nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo. No? Yun, symbolism na iuunat mo ang iyong kamay at iba ang magbibisi at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. No? Naalala niyo ba yung senaryo natin nung unang-una pa? Nung the ministry of resurrection, yung nangisda naman sila, naalala niyo ba yung senaryo doon na nung nakita ni Peter ang ating Panginoong Hesus doon sa pangpang, siya ay naka-underwear lang noon eh. Tumalon siya, nagbihis siya at tumalon, tapos pumunta siya doon sa Panginoon. No? So,
eto may flashback ito. No? Ang sabi ng Panginoon, nung bata ka pa, nagbibihis ka sa iyong sarili. Diba? Nagbihis si Peter. Tapos pumupunta ka kung saan mo gusto. So, dito, ipinakita ng ating Panginoon, sabi doon sa 19, sinabi niya ito upang ipaihuwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ng Diyos. So, ipinakita ko sa inyo yung kung paano namatay yung mga disipulo. At ibig sabihin nito, mga kapatid, ang mga disipulo po, yung pagsunod nila kay Kristo sa ating Panginoong Hesus, cost them, their lives. So, doon sa verse 18, maraming pag-aaral sinasabi nila, ito daw yung pagbaksak ng Jerusalem. Noong 70 AD. Pero, malinaw naman na sinabi ng ating Panginoon dun sa 19, di ba? Sinabi niya ito upang ipaihuwatig kung paano mamamatay si Pedro. So, talagang specific ito para kay Peter. No? So si Peter, sabi natin kanina, dalawa lang yung dalawa doon sa mga alagad na ipinako din sa krus, pero naka-X-shape. Pero si Pedro, iba ang ginawa niya. No? Si Pedro, naka-X-shape siya, pero upside down. Tindi, no? Kasi ang sabi ni Peter, hindi daw siya karapat-dapat na mamatay sa krus tulad ng ating Panginoon. No? So, ganoon yung kanilang kaisipan. So, grabe yung mga nangyari. No? So, brothers and sisters, ano sa atin? No? Ano sa atin ito? Yung pagsunod natin sa Panginoon ay hindi madali. No? Yung sa mga disipulo, ano yung ibinigay nila? Binigay nila yung buhay nila. Pero ngayon sa atin mga kapatid, minsan nakakalungkot, di ba? Kasi ano ba yung ibinibigay natin? Di ba? Yung oras natin, yung talento natin, yung ating kakayahan, no? Yung pagbibigay natin. Hindi naman na hinihingi ng Panginoon na maging martir ka. No, sige, papako ka dun sa sentro. No, para kay Kristo. No, wala naman ang ganun. Pero nga mga kapatid, kung ipapakita natin yung pagsunod sa ating Panginoon, hindi po ito madali. No? At kailangan natin ibigay kung yung mga disipulo na ibigay nila yung kanilang buhay. Sa atin ngayon bilang mga mananampalataya, kailangan ano yung ibigay natin? Ibigay natin yung best natin. Yun lang naman eh. Ano man yung ginagawa natin, kung sa sarili mo, no, sa sarili mo, nasabi mo na ito yung best ko, na ibigay ko para sa Panginoon. Yun lamang yung magiging barometer natin. Doon natin masasabi na makukontento tayo kung naibigay natin yung pinakamainam para sa Panginoon. Kasi lahat po may sakripisyo. No? Hindi pwede. Minsan kasi sa paglilingkod natin sa Diyos o sa pagsunod natin sa Diyos, ang nakikita lang natin lagi yung hihiling tayo. Lord, bigay mo to, panalangin ko ganito, pero hindi natin nakikita yung ating partisipasyon. Hindi natin nakikita yung mga dapat din nating isakripisyo para sa ating Panginoon. No? So, mainam po bilang mga mananampalataya, no, kung ang mga disipulo, buhay nila yung naibigay nila. Kung namatay sila para sa ating Panginoon, tayo po, no? Ang hinihiling po sa atin ng ating Panginoon ay yung maibigay natin yung pinakamainam. No? Maibigay natin yung best para sa Kanya. So, yung pangalawa natin, truth, is in following Jesus, we must reject comparison. We must reject comparison. Sa verse 20 sabi, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Ang siyang humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahabunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang nagkanuno sa iyo? Nagtanong nun, si John. Nang makita siya ni Pedro, ay tinanong nito si Jesus, Panginoon, paano po naman ang taong ito? Kasi doon sa 19, di ba, sinabi kung paano mamamatay si Pedro, sabi ng ating Panginoon. Magkakasama sila eh. Tapos, syempre,
Kung sinabihan ka ng paano mamatay, na-curious si Peter. Alam niya naman si Peter, di ba, outspoken. Ganito pala ang siya po, paano siya, parang sinabi siguro, ito po, paano ito mamamatay? No? Kaya ang sabi ni Jesus, sumagot si Jesus, kung nais kong mabuhay siya hanggang sa makabalik ako, ano sa iyo? Sumunod ka lang sa akin. So, never mind him. Kung gusto ko siyang mabuhay, ano ba sa'yo? Kaya nga, itong mensahe natin, kung i-research ito, yung may mga ibang title to. No? Ang title ng iba is, What is it to you? No? Kumbaga sa yung iba naman, ang tinitle nila is, Mind your own business. No? Ako hindi ko na ginaya sila, kasi lagi kong iniisip, dapat laging positibo No? So, yun na lang tinitle ko, The Truth About Following Jesus. No? So, reject comparison. No. So sa atin ngayon, ano yung mai-relate natin? Yung mga pagkain na yan. No. Ako, pastor, lagi akong madaming dinadala 3 kilo, 4 na kilo, masarap lagi niluluto ko. Tapos yung iba, kakarampot lang yata dala. Diba? Minsan ganun tayo Ako, pastor, kasali ako sa Thursday group No? yung iba hindi ko nakikita, no. So, marami po tayong comparison, no. Iba-iba yung ating nakikita, no. Kaya nga dito sa pagkakataong ito, nakita ni Peter, no. Nakita ni Peter kasi sinabi kung paano siya mamamatay Pero kung titingnan natin, no, na-imagine ko, ewan ko tingnan nyo itong scenario na to. Kasi nga, malapit si John Kung doon sa grupo nyo, at alam nyo merong malapit, parang lumalabas talaga na hindi katakataka. No? Tapos, di ba sabi ko sa inyo, si John ay, di ba pinsan ni Jesus, no? Si John, saka si James, yung son of Zebedee yun malapit talaga, no? So, ang inner circle, yan, kasama dyan, si John, si James, si Peter, no? Kaya nga, kung naisip nyo, malakas na ako, si Peter, malakas na ako kay, tapos ganito yung kamatayan ko. Si John kaya. So, ganoon yung kaisipan dito sa senaryo na ito, no? Pero anong sinabi ng ating Panginoon? Diba? Kung nais ko mabuhay, kaya nga, mga kapatid, sa paglilingkod, ang titingnan po natin is kanya-kanya tayo ng dealings. No? Kanya-kanya tayo ng dealings. Ano yung lagi kong sinasabi sa inyo? Yung lagi kong sinasabi sa inyo na much is given, much is required. Kaya nga, iba-iba po yung gusto ng Diyos sa atin. No? Iba-iba po tayo ng kalagayan, iba-iba tayo ng strength, iba-iba tayo ng weaknesses. No? Kung ano yung gusto ng Diyos sa atin, no? Anong pakialam natin sa iba? Diba? Huwag mong pakialaman yung sarili, huwag mong pakialaman yung ibang tingnan mo, yung sarili mo. No? So, yun yung gustong sabihin ng ating Panginoon dito kay Peter. No? Kumbaga kung ano talaga sa chapter 21 talaga dito, ang bida talaga dito si Pedro Kasi kung titingnan natin, ipinamukha ng ating Panginoong Hesus yung pagkakamali niya, tapos yung sumunod, ini-restore si Peter. No? Di ba, binigyan ng feed my sheep. Di ba, yung sermon natin nung nakaraang Sunday. Pagkatapos, dito, follow me. Humayo na kayo. Humayo ka na. Pero nakita natin yung kaisipan ni Peter doon sa ibang disipulo. No? Kaya, ano sabi ng Panginoon dito? Huwag mong kung ipaparaphrase natin ito, huwag mong ikumpara yung sarili mo. Huwag mong ikumpara yung mangyayari sa iyo sa mangyayari sa iba. Diba? So, mga kapatid, sa ating pong paglilingkod, no? Kaya nasabi natin kanina, we must give our best. No? Kasi iba-iba tayo ng best Pare-pareho ba kayo ng best? Pare-pareho ba kayo ng best dito? Diba? Hindi. Iba yung best ni kapatid na ganito, iba yung best ni kapatid na ganito. Kaya,
kailangan po natin, ang importante dito, maibigay natin yung pinaka mabuti, pinaka mainam, pinaka best. No? Huwag nating intindihin yung, minsan kasi, ang nagiging problema, no? Ito, matagal na natin itong pinagdaanan, pero may mga pangyayari, no, na minsan nagpa-flashback sa isip ko din. Isa rin ito dun sa mga naging problema natin nung araw, no, na yung sa pagkain, may groupings tayo nun eh. No, pag yung may group na maraming hindi na nagsisimba. Ewan ko kung naaalala niyo nung mga unang panahon. No? Marami nang hindi nagsisimba pag yung group na yun na yung toka. No? Kaya, ang tingnan natin, ngayon, ang maganda naman ngayon, no? So, kung naibibigay natin yung best natin, no? At nakaka-encourage kasi ito eh. Once you give your best to God, no? Imbis na nakikita natin yung kakulangan ng iba, ang isipin naman natin, yung mga hindi pa nakapagbibigay ng best nila para sa Panginoon, ay ma-encourage sila to give their best. No? So sana ganoon yung kaisipan natin. So, yung third natin is, no, kaya sabi ng ating Panginoon, kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. No? Follow me. No? Never mind them. No? Kaya ano yung pangatlo natin? Focus on Jesus. No, focus on Jesus. So, verse 23. Kumalat sa mga kapatid sa pananampalataya, ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Extreme, no? Ang sabi naman ng Panginoon kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbalik ko, hindi namang sinabi niya ng ating Panginoong Yesus na kung nais ko siyang huwag mamatay. Diba? Hindi naman niya sinabing ganun. Kaya nga naniniwala yung mga early Christians noon, nung sinabi ito ng ating Panginoon, na hanggat buhay itong si John, ito yung duration ng pagbalik ng Panginoon. No? Kaya imagine nyo, 90, sa tradition, 90 years. No? 90 years old, no? Namatay ng matanda itong si John. Kaya, sabi dito sa 24, siya ang alagad na nagpatotoo ng tungkol sa mga bagay nito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming totoo ang kanyang pahayag. No? So, brothers and sisters, we must focus on Jesus. No? Last Sunday, meron na rin tayong messages dito. Meron na tayong mga nasabi patungkol doon sa focusing on Jesus Christ. No? Na sabi natin, maraming hinahanap sa church. No? Pag natisod kay ganito, natisod kay ganyan, ayaw na. No? Pero hindi nila nakikita yung kanilang sarili na nakapokus ba sila sa Diyos. No? Mayroong isang kwento yung pari dyan. No? At ito ay sumikat, no? Sa Roman Catholic. Sabi ng pare, narinig nyo na rin siguro to. Meron siyang pinakuha ng tubig na baso. Pinuno yung baso ng tubig. Sabi ng pare sa kanya, umikot ka. Dito, malaki simbahan ng Katoliko eh. Ikutin mo yung simbahan. Di punong-puno talaga yung tubig ng baso, punong-puno. Na konting mo lang, tatapon yung tubig. Ang sabi nung pare, maglakad ka, siguraduhin mong huwag tatapon yung tubig dyan sa baso, na kahit isang patak walang maulog sa sahig. Di sinunod ng miyembro. Lakad siyang ganyan, dahan-dahan. Naikot yung pagkalaki-laki simbahan, bumalik siya dun sa pare. Ang sabi nung pare, may natapon ba? Sabi nung miyembro, wala po, Father. Bakit? Kasi po dito lang po ako nakatingin eh. Di ba? So, kung saan tayo nakatingin, kung lahat pinapansin, yung tubig na hawak-hawak mo niyan, matatapon at matatapon. Pero kung doon ka lang nakatingin, at doon ka lang nakapokus, no? Walang mababago. So, anong ibig sabihin nito mga kapatid? Yung illustration na yon, ipinapakita na kung tayo nakatingin sa ating Panginoon, no? At yun lamang yung focus natin, kahit ano yung nangyayari sa kapaligiran. Tandaan niyo ito mga kapatid, ang pag-alis sa church, isa lang dapat ang dahilan.
ito, nakatingin kayo sa akin lahat. Ano? Si pastor! Pag-alis sa church kasi ayaw kay pastor. Hindi po ganun. No? Ang pag-alis sa church, tatandaan nyo to, pwede lamang kayong umalis sa church kapag mali na yung itinuturo sa inyo. Kapag hindi na naaayon sa salita ng Diyos ang itinuturo, yun lamang yung dahilan nyo para kayo umalis sa church. No? Pero kung aalis kayo sa church kasi, pastor, si ano kasi ganito, hindi ko gusto ugali nito. Si ano, nayayabangan kasi ako. Hindi ganun. May nakita kasi akong hindi maganda doon sa ano, hindi po ganun. The only time you will go outside the church or search for another church kung mali na yung tinuturo. No? Kung hindi na naaayon sa salita ng Diyos. But kung naaayon po sa salita ng Diyos, mga kapatid, we must focus on Jesus. No? Hindi nyo alam, baka kaya kayo nilagay dyan, kayo pala yung magiging solusyon. No? Kayo pala yung magiging solusyon dun sa problema dahil sa inyo kaya kayo nalagay dyan. No? Ay para kayo pala yung magdaan para maayos yung problema, para lumaki yung church. No? Hindi yung hinahanap natin yung lahat ng mali. No? Tapos aalis tayo. So, wala pong perfect church mga kapatid. Kung makakita ka man, the moment you're in there, hindi na perfect yun kasi natin ka na. Diba? Tandaan niyo yun. No? So, focus on Jesus Christ, brothers and sisters. At doon sa 25, ang sabi dito, at marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, sa palagay ko'y hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na naisulat. No? Mga kapatid, ito ay some sort of hyperbole. No? Exaggeration to. Pero, kasi, sino nakakaalam ng ginawang miracles ng Diyos? Ilan? Ilan? Titingin na kayo. Wala sa kayo ang sagot. No. Ilang taon si Kristo nag-ministry? Ha? Ilang taong ministry? Edad niya yun. Ilang taon siya nag-ministry? 3. Tapos, ilang yung na-recorded? Yung recorded niya is around 35 to 36, something like that. 3 years siya na nag-ministry. Parang, naniniwala ba kayo? 35 lang yung ginawa niyang miracle, 3 taon yung ministry niya. Parang, di ba? Parang kulang. Wala pagkaano yun eh. Ha? Hindi, yung ministry lang yon. Hindi, yung miracle na nangyari mula pag... Di ba? Kung yung recorded is nasa 30 plus, 3 taon, di ba parang ang konti? No? Ang konti nun. Kaya nga ang sinasabi ni Peter, ni John dito, kung nai-record lahat, ibig sabihin mga kapatid, napakarami pa ang hindi naisulat. No? So, imagine niyo to kung kayo yung magkakasama. Nung panahon po ng ating Panginoon, ni walang na-record na namblema sila sa pagkain. Diba? Walang trabaho. Nagmi-misyon. Walang na-record na sila namblema. Lord, wala ba tayong ano dyan? Baka mamaya hindi lang ni-record. Sabihin siguro na ating Panginoon, oh Peter, dyan, kunin yung mga bato na yan. Tara dito. Tapos pagpikit na ganun, hinapay na. Di ba? Hindi nyo na-imagine yun? Si Jesus Christ yun eh. Di ba? 3 years nilang kasama. 35 lang yung naisulat nila. Siguro, nung nag-iisip tong mga disciple, ang dami-dami namang miracle. Yun na lang ang importante ang isulat natin. Di ba? Kasi, biri mo, sa araw-araw nilang kasama ng Panginoon, Diyos itong kasama mo. Parang, hindi ba, parang napakakonti. Ako talaga yun yung naisip ko, napakakonti nung 35 sa 3 taon. Baka mamaya nga sa isang araw, hindi lang 3, 4 na 5 beses nagmi-miracle si Jesus. Bawa, naglalakad sila, nagmi-mission. Sabi, Lord Jesus, nagugutom ako, makukuha ako. O sige, gumanga ka lang dyan. Di ba? Di ba? Diyos yun eh. Anak ng Diyos yun, di ba? Tapos yung mga nagmi-mission sila, 3 taon, naglalakad sila. Iilan yung mga nai-record na pinagaling na may ketong, may bulag. Siyempre, lakad ng lakad sa isang araw yan. So, siguro yung mga disipulo, sa sobrang dami ng ginawa, wag na, yun na lang talagang importante. No?
So, nakita niyo yung point natin dito. Hindi nakulangan. Sobra-sobra. No? Ang sabi ni Jan, kung maisusulat kulang daw. No? Medyo exaggerated to, pero yung ipinapakita ni Jan dito, na napakarami. No? Napakaraming nangyari sa buhay ng ating Panginoon kasi hindi natin kayang isulat lahat. So mga kapatid, ang pagsunod po natin kay Jesus sa ating Panginoon ay higit pa sa isang mababaw na pangako. Hindi po ito simpleng pangako lang na hindi natin tutuparin kapag mahirap na ang sitwasyon ng buhay. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sinundan po siya ng mga disipulo dahil alam nilang taglay niya ang salita ng buhay at wala pong ibang nararapat sundin. Dumanas sila ng matinding pag-uusig at kamatayan dahil sa pagsunod kay Jesus dahil alam nilang siya ang tanging daan patungo sa buhay na walang hanggan. Nung nabuhay pong muli ang ating Panginoong Jesus, napatunayan nila na ito talaga ang anak ng Diyos and it is worth dying for. Diba? Amen? It is worth dying for. Nakita nila with their own eyes ang miracles, ang lahat ng ginawa ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, talagang sinunod ng mga disipulo ang ating Panginoon. Ngayong umaga sa atin mga kapatid, ang hamon po sa ating lahat, sinusunod ba natin si Jesus? No? Kung talagang sinusunod natin ang ating Panginoong Jesus, italaga po natin yung ating mga buhay. No? Italaga po natin ang ating mga sarili sa Diyos ng buong puso. No? Ang sabi natin kanina, give your best. Kung hindi pa po natin na ibibigay yung best natin sa Diyos mga kapatid, ang ibig sabihin po nito, hindi pa po nating buong puso na sinusunod ang ating Panginoon. Ang pagsunod kay Jesus ay isang desisyon na mamatay sa ating dating pagkatao. Kung nakita po natin na ang mga disipulo ay pisikal na namatay para sa ating Panginoon, hindi naman po tayo hinihiling ng Diyos na mamatay tayo para sa Kanya. No? Hindi po natin kailangang ipako doon sa krus. No? Hindi po natin kailangang magpilitensya para ipakita na sumusunod tayo sa ating Panginoon. Ang kailangan po natin mga kapatid ay yung desisyon natin na mamatay sa ating dating pagkatao. Yung dati nating pagkatao na hindi po naaayon sa kalooban ng Diyos, yun po yung kailangan mamatay sa ating mga buhay at mabuhay ng isang merong bagong buhay. Kaya nga, no one can see or enter the kingdom of God unless they are born again. Yun po yung ibig sabihin ng mga kapatid. Kung hindi pa tayo namamatay doon sa mga dati nating gawi, kasalanan na hindi po naaayon doon sa kalooban ng Diyos. Unless na mangyari yan mga kapatid, we cannot enter the kingdom of God. At ang naranasan po nating pagbabago, the evidence that we are born again is the change. Yung pagbabago sa ating mga buhay. At yung pagbabago na ito mga kapatid, yung experience ng pagbabagong ito, ito po yung karapat-dapat nating ibahagi sa iba. Amen? At ito yung tema ng ating anniversary. Ito yung tema ng ating church ngayon. For year 2024, mga kapatid. So, ang naranasan ito na pagbabago sa ating buhay ay nararapat lamang na ibahagi natin sa iba. Let us follow Jesus. Amen? Amen. So mga kapatid, this is the message of God in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit.